natin na ulit na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Nasa chapter 6 na po tayo ng The Voice, Speech, and Song. Entitled, Ang Papel ng Mga Guro. Sa part 1 pa po tayo. Sa part 1 na ito, ating tutunghayan ang kung ano ba talaga yung rule ng isang teacher. Guro. So, atin po itong saliksikin. Samahan niyo po ako. Sabi dito, ang buhay na mahalaga. Bawat Kristiyano ay tinatawag na ipahayag sa iba ang di matukoy na kayamanan ni Kristo, kaya't dapat niyang hanapin ang kasakdalan sa pananalita. Dapat niyang ipresenta ang salita ng Diyos sa paraang magbibigay puri dito sa mga tagapakinig. Hindi hangad ng Diyos na ang kanyang mga instrumento ay magiging bastos, hindi rin naman kanyang layunin na ang tao ay magmaliit o magpababa sa makapangyarihang mensaheng dumadaloy sa kanya patungo sa mundo. So, mga kapatid, bilang mga kamanggagawa ng Panginoon, kinakailangan na tuunan natin ito ng pansin. Alalahanin natin na gusto ng Panginoon na kung ikaw ay kanyang gagamitin, talagang bibigyan kanya ng karunungan at kaalaman at higit sa lahat papaano mo ma-exercise ang talento na pinagkaloob sa iyo. Dahil ayaw ng Panginoon na minamaliit natin yung mga talento na pinagkaloob niya sa atin. Dahil nga kahit gaano pa yan kaliit, kapag ka ma-exercise at nagagamit ito sa wastong paggamit sa kaluwalhatian sa Panginoon at pagbibigay ng katotohanan sa sanlibutan, mai-improve po itong talento natin. At marami pa po tayong mababahagian sa salita ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na ako at ikaw na nakakaalam ng katotohanan ito, bago mo maihatid sa iba ang katotohanan, kinakailangan sa buhay mo ay malalakaran mo ito. At sa paglakad mo nito, mas doon mo makikilala si Kristo. Kailangan nating tumingin kay Jesus, ang perpektong halimbawa. Kailangan nating manalangin para sa tulong ng banal na Espiritu at sa kanyang lakas ay dapat nating subukan na sanayin ang bawat organo para sa perpektong trabaho. So, sa lahat ng pangangatawan natin, sa lahat isip, puso, ating mata, bibig, ay naway magamit sa kanyang gawain. Dahil ito'y pinagkaloob niya sa atin, ito yung mga buhay na mga organo sa katawan para magamit nga sa kanyang layunin. At hinahangad ng Panginoon na sa bawat pagsisikap ng tao ay marating ng isang Kristiyano ang katangian ni Kristo. At pagsikapan po natin itong gawin. Dahil sa ating pagsisikap, alam ng Panginoon kung ano ang nasa ating mga puso. At gusto ng Panginoon na gamitin natin ang lahat ng bagay na ito sa kanyang gawain at higit sa lahat para maging perpekto ang ating trabaho. Ito ay totoo lalo na sa mga tinatawag sa pampublikong paglilingkod. Dapat tandaan ng bawat ministro at guro na ang kanilang ipinahahayag ay may kinalaman sa mga walang hanggang interes ng mga tao. Ang katotohanang sinasabi ay maghuhusga sa kanila sa dakilang araw ng huling pagtatasa. So mga kapatid, tandaan natin na kapag ang talento na pinagkaloob sa atin at hindi natin ito magagamit sa Kanya, mawawala po ito sa atin at hahatulan po tayo ayon sa liwanag na ating nalalaman. Naway bigyan natin ng pansin, tuunan natin ng atensyon ang gawain na iniatas sa ating mga kamay upang ang ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa Kanya. Dahil huhusgahan po tayo sa mga huling araw kapag ang ating mga talento ay mali ang paggamit nito. Nawa ang ating interest, ang ating hangarin natin sa ating buhay na magamit ito sa kanyang katwiran o ipakilala sa kaluluwa ang katangian ni Kristo. Na ang lahat ng ito kapag ginawa natin na may pananampalataya at pag-ibig sa katotohanan, dito malalaman natin mga kapatid, na tayo ay lalago sa karunungan. At sa ilang kaluluwa, ang paraan ng paghahatid ng mensahe ang magdidesisyon kung tatanggapin o itatanggi ito. Kaya't dapat ang salita ay ibinibigkas ng ganap na makabatid at makabighani ang puso. Dapat itong mabagal, malinaw at seryoso, ngunit may buong kahalagahan na ito'y hinihingi. So mga kapatid, tandaan natin, anuman ang talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, kinakailangan buong puso natin itong gagamitin.
At sa bawat salita na binibigkas sa ating mga bibig, nawa ay magbibigay kabighani sa mga tao, sa mga puso ng tao upang matanggap nila ang katotohanan at hindi sila magiging prejudice. At dapat din tayong nakakaalam ng katotohanan, kinakailangan na ipabatid natin sa kanila ito, iparamdam natin sa kanila ang pag-ibig ni Kristo na ating nalaman, na ating natanggap ng mabagal, malinaw at seryoso. Dahil marami ngayong nakakaalam ng katotohanan, ngunit pabiro nila itong ibinabatid sa mga tao. So, binibigyan po tayo ng babala ng Panginoon, paano natin gagamitin, paano natin ibibigay ang katotohanan sa iba. Kasi nga personally sa atin, kailangan mabago tayo bago natin maibabatid o maihahatid ang katotohanan sa mga tao. Pagsunod sa salita ng Diyos, sa bawat linya ng aral, dapat na maghanap ang mga guro upang ipahayag ang liwanag mula sa salita ng Diyos at ipakita ang kahalagahan ng pagsunod sa ganito ang sabi ng Panginoon. Ang edukasyon ay dapat na ganito upang gawin ng mga mag-aaral ang mga tamang alituntunin bilang gabay sa bawat kilos. Ito ang edukasyon na mananatili hanggang sa walang hanggan. So, tandaan natin mga kapatid, bago tayo naging isang guro, kinakailangan na maging isa muna tayong estudyante. Dahil ang pag-aaral ay walang katapusan. At the more tayong natututo sa mga bagay-bagay na pinapaalam sa atin ng Panginoon o pinagkaloob niya sa atin para ating mas maintindihan ito, the more din tayong lumalago ang ating karunungan. Dahil kinakailangan bilang isang guro sa katotohanan, kung may maririnig tayong katotohanan at iba't ibang representasyon o iba't iba yung pag-explain nito, tandaan natin, kailangan naaayon sa salita ng Panginoon, kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ang edukasyong ganito mga kapatid, tandaan natin yung katotohanan talaga ay lumalago yan. May iba't iba tayong pananaw patungkol dito. Kaya kailangan na maedukar ang ating pag-iisip kung ano nga ba talaga ang kalooban ng Panginoon, kung ito ba'y naaayon sa kanyang katwiran. Dahil ang edukasyong ito ay mananatili hanggang sa langit, hanggang sa walang hanggan. Kaya nawa sa ating buhay bilang Kristiyano ay mas mag-aral pa po tayo ng masinsinan, seryoso. Ipanalangin po natin na mas marami pa po tayong maiintindihan upang mapalawak ang ating kaisipan at maihatid natin sa mga tao ang katotohanan. At gawin po natin itong gabayan habang po tayo ay naninirahan dito sa mundo. Ang malinis na buhay, isang epektibong halimbawa. Ang guro na ang kaluluwa ay nakasandal kay Kristo ay magsasalita at gagawa tulad ng isang Kristiyano. Hindi siya matutuwa hanggang sa ang katotohanan ay linisin ang kanyang buhay mula sa bawat bagay na hindi kailangan. Hindi siya maaasahan hanggang sa ang kanyang isipan ay araw-araw na hinuhulma ng mga banal na impluensya ng Espiritu ng Diyos. Sa gayon, maaaring magsalita si Kristo sa puso at maririnig at susundan ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, lakarin ninyo ito. So, tandaan natin mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano na habang tayo lumalakad sa katotohanan, mas malaking halimbawa sa mga tao o mas dakilang halimbawa kung ang ating buhay mismo ay malinis, na nakaugnay parati kay Kristo, na nakasandal tayo sa mga salita ng Panginoon. Kung ano ang bawal, ano yung hindi sa ating buhay, kinakailangan nakatayo tayo sa prinsipyo ng katotohanan na ito ang magbibigay ng babala sa mga tao. Nawa, hindi lamang tayo tagapagsalita ng katotohanan ito, tagatupad din na makikita sa ating mga buhay, dahil isa din itong sermon sa mga tao na kahit ang isang kaluluwa hindi mo masabihan sa iyong aktual na pagsalita, at least nakikita yan sa pag-uugali natin, nakikita yan sa mga gawa natin, sila na mismo ang magtatanong kung ano ang iyong pananampalataya. At doon muna maibibigay ang mabisang pagkakaalam ng katotohanan. Nawa ay tayong mga nakakaalam nito, before natin ito maibigay sa mga tao, lakaran po natin ito. Pagsikapan nating maangkin ang perpektong katangian ni Kristo upang maging epektibo po tayong manggagawa niya. Dahil nga, sinasanay tayo ng Panginoon na kahit anuman ang mangyari sa atin dito sa mundo, kung kapag tayo ay nakatuon lamang sa salita ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng mabisang paggawa na maging isa tayong tunay na manggagawa. Dahil lahat tayo, maestudyante ka man o maging guro,
lahat tayo ay natututo. At yun ang gusto at purpose ng Panginoon sa atin. No, once na natuto na tayo sa isang bagay, kinakailangan tayong lumago doon. At magpuproceed na po tayo sa another step ng buhay. So, kinakailangan din na sa bawat katotohanan na ating nalalaman, huwag lamang po tayo doon nakabase. We need to search more upang ang banal na espiritu ay mas makapaintindi sa atin na malawakan ang ating pag-iisip at ang ating iniisip ay nakatuon lamang sa Kanya. Dahil bubuksan ng Panginoon ang ating mga puso at doon ay lalakad siya at doon ay papasok siya, siya ang mangunguna sa atin. Malalaman natin ang daan kung siya ang ating sinusundan. Mga salitang panghihikayat, magpakita ng simpatya at lambing sa pakikitungo sa iyong mga mag-aaral. Ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, hayaang maging mabait at nakapagpapatibay ang mga salitang binibitawan mo. Habang nagtatrabaho ka para sa iyong mga mag-aaral, napakalaking pagbabago ang maidudulot sa mga karakter ng mga hindi nasanay ng maayos sa tahanan. Ang Panginoon ay maaaring gumawa ng kahit na mga kabataang guro na mga daluyan para sa pagsisiwalat ng Kanyang biyaya kung ilalaan nila ang kanilang sarili sa Kanya. Napakaganda mga kapatid, na kapag alam mo ang katotohanan, nilakaran mo ito at handa ka nang ibigay ang buong puso, buong pagkatao mo sa gawain ng Panginoon. Sinasabi dito na kapag ginawa natin ang ating obligasyon sa Panginoon, gagawin din ng Panginoon ang Kanyang tungkulin sa atin. At kinakailangan sa tahanan talaga nag-uumpisa paano tayo masanay. At gusto din ng Panginoon na kahit tayo ay mga kabataan pa sa paglilingkod, ay maging isa din tayong instrumento paano maging isang daluyan ng pagsisiwalat ng mabuting pabalita ng mundo. So, pwede tayong maging kabataang guro na kahit tayo ay nag-aaral, tayo ay maging tagapagbalita din. Tayo din ay tagapagturo din sa mga taong hindi pa nakakaalam. Dahil ito po talaga ang gusto ng Panginoon sa atin na once na alam mo ang katotohanan, kahit napakaliit na katotohanan yan, kinakailangan mong ipabatid, ibigay sa mga tao. Sinasabi pa dyan na lakas at sigla. Dapat laging magtuon ng pansin ang guro sa simpleng pagpapaliwanag at epektibong pagtuturo. Dapat siyang magturo ng malaki sa pamamagitan ng mga halimbawa at kahit na sa pakikitungo sa mga mas matandang mag-aaral ay dapat mag-ingat na gawing tuwid at malinaw ang bawat paliwanag. Maraming mag-aaral na matatanda na ay bata pa rin sa pangunawa. So tandaan natin ito mga kapatid, kailangan talaga nating pagtuunan ng pansin ang katotohanan dahil hindi po basihan ang iyong edad para hindi ka makaintindi nito. Na kahit kabataan mo pa sa paglilingkod, bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan. Dahil marami ngayong matanda na sa edad, ngunit bata pa sa pangunawa. So, kinakailangan na tuunan natin ng pansin ang katotohanan nga. Dahil kahit kabataan mo pa, kung magpapagamit tayo sa Panginoon, magiging epektibo po tayong manggagawa. Lalo na kapag bibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan patungkol dito, kapag ina-exercise nga talaga natin ang ating talento. Dahil marami pa ngayong mga taong mga matatanda na, ngunit hindi pa nila alam ang katotohanan. Bata pa sila sa pananampalataya. Kaya huwag po tayong hihinto sa pagsasaliksik pa ng katotohanan habang may panahon pa. Dahil mas atin talagang maiintindihan ito kapag atin talagang ma-exercise. Atin itong malalakaran ng may katapatan. Kaya nga, bigyan nating pansin, kailangan kapag alam mo yung katotohanan, yung habang mo ito binibigkas sa iyong mga bibig, ay may biyaya na lumalabas sa iyong bibig na magiging pagpapala sa mga tao at ito'y kanilang maiintindihan dahil wini-welcome natin sa puso natin ang banal na espiritu upang mas ating pang lubos na maipabatid sa mga tao ang mga bagay na ito. Isang mahalagang elemento sa gawain sa edukasyon ay ang pagiging masigla. Sa puntong ito, mayroong kapaki-pakinabang na mungkahi sa isang pahayag na minsang ginawa ng isang kilalang aktor. Tinanong siya ng arsobispo ng Canterbury kung bakit nakaapekto ng malakas sa kanilang mga manonood ang mga aktor sa isang dula sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga bagay na imahinasyon. Samantalang bihira lamang
apektuhin ng mga ministro ng ebanghelyo ang kanilang mga manunood sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga bagay na tunay. So ito po yung pinagtataka ng karamihan, mga kapatid, na kapag pupunta ka sa mga teleserye, sa mga programa ng makamundo na ginagamit nila ang kanilang bibig sa pagsasalita, ay talagang kahit hindi totoo ang kanilang mga sinasabi o pabiro nilang sinasabi ito, ang mga tao ay interesado, nagiging kagalakan ito sa mga tao, nagiging masaya sila na makinig sa hindi tunay na mga salita. Kaya nga parang nagbibigay sa kanilang kasiglahan, dahil napakahalaga talaga, mga kapatid, yung kasiglahan mo. Ito yung ginagamit ng kaaway para ma-divert ang pag-iisip ng tao mula sa katotohanan tungo sa kamalian, tungo sa kasinungalingan. Ngunit kapag ikaw yung nakakaalam ng katotohanan, lalo na kapag seryosong topic ito, nagiging walang interest ang nakakapakinig. Bakit? Dahil nga, ang mananampalataya na binabatid, ibinibigay ang katotohanan, wala silang kasiglahan. Nawa, mga kapatid, na before natin sila mabigyan ng katotohanan, sa ating buhay ay mapasigla natin ang katotohanan na ito po yung magpapakita sa kanila, na may papakita nga talaga natin sa kanila ang katotohanan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, na atin lamang sinusunod ang kanyang katwiran. Sabi pa nga dito, sa wastong pagsang-ayon sa inyong kabanalan, tugon ng aktor, payagan ninyo akong sabihin na ang dahilan ay malinaw. Ito ay matatagpuan sa kapangyarihan ng sigla. Kami sa entablado ay nagsasalita ng mga bagay na imahinasyon na parang mga tunay, at kayo sa pulpito ay nagsasalita ng mga bagay na tunay na parang mga imahinasyon. So, dito, mga kapatid, dito natin makikita ang kaibahan, na bakit interesado ang mga taong makinig sa mga kasinungalingan, na ito'y dinidiscuss, ito'y sinasabi ng mga taga-mundo, na habang sila'y nagsasalita sa entablado, mga contest, mga pabiro na mga usapin na kahit hindi talaga totoo, ay talagang interesado ang mga taong nakikinig. Kaya, dahil nga sa kanilang kasiglahan, nawa ay ma-adapt din ito ng mga tao na nasa katotohanan. Na anuman ang ating sasabihin kapag nasa katotohanan, nagtataka tayo na nasa katotohanan tayo, ngunit bakit hindi sila interesadong makinig? Dahil ang kaaway, mga kapatid, nagsisikap na ma-divert nga talaga ang pag-iisip ng tao doon sa kasinungalingan. At tandaan natin na kapag alam natin ang katotohanan at sinasabi natin ito sa mga tao, kinakailangan na ipabatid natin sa kanila na may pag-ibig, na may panalangin, at hayaan natin na ang banal na Espiritu ng Diyos, siya na ang magbubukas sa pinto ng puso at papasok ang Panginoon, at ang Panginoon mismo ang magpapaintindi sa kaluluwang iyon. Sinasabi pa dyan na ang guro sa kanyang trabaho ay nakikipag-ugnayan sa mga bagay na totoo, at dapat niyang pag-usapan ang mga ito ng may buong lakas at kasiglahan, na maaaring magpadama ng kaalaman sa kanilang katotohanan at kahalagahan. So, ang pinakakulang talaga, mga kapatid, kaya ang mga tao hindi interesado, atin po talagang ipanalangin na mas maintindihan nila ang katotohanan ito. At hindi po yan basta-basta. Dahil kulang tayo ng kasiglahan, kulang tayo ng encourage na maihatid sa kanilang ang katotohanan. Kaya panalangin natin sa Panginoon na bigyan niya pa tayo ng kasiglahan at ipakita natin ang katotohanan na may katapatan, na may pusong mapagpahinuhod, na maging mapagpakumbaba po tayo sa harap ng mga tao at sa harap ng Panginoon, upang makita nila sa buhay natin ang karakter ni Kristo. Dahil kapag kinukumpara natin ang magsasabi ng mga pabiro sa mga nagsasabi ng katotohanan, napakalaking diferensya po. Dahil mas maraming taong interesado sa pabiro na usapin. Tandaan natin, ang kaaway nagsusumikap, kaya kapag naging instrumento na tayo sa Panginoon, sa katotohanan, kinakailangan buong puso natin ipagkakaloob sa Kanya. Dahil marami talaga tayong pagsubok na mapagdadaanan. At higit sa lahat, kapag buong puso mo na ipinagkaloob sa Panginoon ang iyong buhay, o buong puso mo na siya sa Kanya pinagkaloob ang lahat ng iyo, tandaan natin na mas magpapatuloy po tayo sa labanan ng katotohanan. Magiging successful po ang labanan na ito sa pananampalataya, dahil ang Panginoon ang nakakaalam nito. Kaya sa ating pag-aaral nito, sa part 1 na ito, alamin natin ano ba talaga
ang tunay o ang dapat gagawin ng isang guro, kung ano ang nasa kanyang puso, yun yung sasabihin niya, ipanalangin niya sa Panginoon na maintindihan niya upang maipabatid niya na may katapatan sa mga taong na kanyang nasasalamuha. Kaya mga kapatid, tandaan natin sa buhay bilang Kristiyano ay maraming mga pagsubok, at kahit pa naman ganun, lalo na kapag hawak mo ang katotohanan, bilang guro ng katotohanan, kinakailangan na bigyan mong pansin ang bawat punto nito. Kaya abangan nyo po mga kapatid ang part 2 ng Kabanata 6 na ito, para mas malawakan pa natin ano pa ang papel kapag ikaw ay isang guro ng katotohanan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your speaker for this day, Sister Daniela, and God bless po sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still